Magandang araw mga ka-MC Daily. Alam nyo bang may mga bisikleta na mas mahal pa kesa sa isang luxury sports car? Para sa karamihan sa atin, ang bisikleta ay simpleng sasakyan para makapasok sa trabaho, makapag-ehersisyo, o makapaglibot kasama ang pamilya at mga kaibigan. Pero sa mundo ng mga bilyonaryo, kolektor at art enthusiasts, may mga bisikleta na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at ang ilan ay umabot pa sa mahigit 50 milyong piso bawat isa. Mas nakakagulat, hindi lahat ng mamahaling bisikleta ay mahal dahil sa bilis o performance. Ang iba ay nababalutan ng purong 24 karat na ginto, nilalagyan ng tunay na diamante at mamahaling gemstones, habang ang ilan naman ay dinisenyo ng mga sikat na artist at naibenta sa mga prestihiyosong auction houses. Kaya kung akala mo dati ay pare-pareho lang ang mga bisikleta, maghanda kang mamangha dahil sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamahal na bisikleta sa buong mundo at ang mga nakakabiglang dahilan kung bakit umabot sa napakataas na halaga ang mga ito. Number 10, Gucci Guccisima Cruiser Bike, $35,000. Kapag pinag-uusapan ang mamahaling fashion brand, isa sa mga unang pumapasok sa isip ay ang Gucci. Ngunit mga ka-MC, alam nyo bang gumawa rin sila ng isang napakamahal na bisikleta? Ang Gucci Guccisima Cruiser Bike. Inilunsad ito noong 2011 bilang resulta ng kolaborasyon ng luxury fashion house na Gucci at ng kilalang Italian bicycle manufacturer na si Bianchi. Sa presyong humigit kumulang $35,000 o halos 2 milyong piso, agad to naging isa sa pinakamahal na cruiser bikes na naibenta sa merkado. Ang disenyo nito ay pinangunahan ni Frida Giannini na nooy creative director ng Gucci. Makikita sa bisikleta ang sikat na GG monogram pattern ng kumpanya na inilagay sa leather saddle, handle grips at maging sa mga accessory bags nito. Ang frame ay ginawa ng Bianchi, isa sa mga pinakamatandang bicycle companies sa buong mundo na tinatagpa noong 1885 sa Italia. Pinagsama rito ang tradisyonal na craftsmanships ng Bianchi at ang marangyang estilo ng Gucci. Hindi ito ginawa para sa karera o matinding pagbibisikleta. Sa halip, isa itong simbolo ng karangyaan at fashion. Maraming kolektor at mayayamang tagahanga ng Gucci ang bumili nito bilang display piece kesa gamitin sa kalsada. Dahil sa limitadong produksyon at prestihiyoso ng dalawang Italian brands, nananatili itong isa sa mga pinaka-eksklusibong bisikleta na nalikha. Number 9, Lightspeed Blade Bike, $40,788. Kabaliktaran ng karamihan sa mga bisikletang nasa listahang ito, ang Lightspeed Blade Bike ay hindi sumikat dahil sa ginto, diamante o kristal. Ang tunay nitong yaman ay nasa engineering at teknolohiya. Ginawa ito ng Lightspeed, isang kumpanyang Amerikano na kilala sa paggawa ng mga high-performance titanium bicycles. Noong inilabas ito, tinuturing itong isa sa pinaka-advanced na racing bikes sa mundo. Ang frame nito ay gawa sa premium titanium alloys na pinagsama sa carbon fiber components. Ang titanium ay mas magaan kaysa bakal, ngunit napakatibay at lumalaban sa kalawang. Dahil dito, naging paborito ito ng mga elite cyclists at triathletes na naghahanap ng pinakamataas na antas ng performance. Ang aerodynamic design nito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit naging napakamahal ng modelong ito. Habang ang ibang bisikleta sa listahan ay para mga alahas na may gulong, ang Lightspeed Blade ay isang halimbawa ng teknolohiya na nagtutulak sa hangganan ng cycling performance. Para sa maraming eksperto, ito ang patunay na minsan, ang tunay na halaga ng isang bisikleta ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa husay ng pagkakagawa at kakayahan nitong maghatid ng bilis. Number 8, Montante Luxury Gold Collection, $46,000. Mula sa Italia naman ay dumating ang isang bisikletang tila hinugot mula sa isang palasyo. Ang Montante Luxury Gold Collection ay ginawa ng Italian luxury bicycle brand na Montante
at may presyong humigit kumulang $46,000 o mahigit 2 milyong piso. Ang unang tingin pa lamang dito ay sapat na upang malaman mong hindi ito ordinaryong bisikleta. Ang frame nito ay binalot sa tunay na 24-karat gold leaf, isang materyal na karaniwang ginagamit sa mga mamahaling alahas at dekorasyon. Ngunit hindi doon nagtatapos ang karangyaan. Nilagyan din ito ng higit sa 11,000 Swarovski crystals na maingat na ikinalat sa iba't ibang bahagi ng frame. Ang saddle at handle grips naman ay binalutan ng premium python leather upang dagdagan pa ang eksklusibong dating nito. Bagamat maaari itong gamitin sa kalsada, karamihan sa mga bumibili nito ay ang kolektor at mahilig sa luxury lifestyle. Ang layunin ng montante ay lumikha ng bisikletang nagsisilbing fashion statement at obra maestra sa parehong pagkakataon. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng Italian craftsmanship, mamahaling materyales at limitadong produksyon, naging isa ito sa pinakamahal na bisikleta sa buong mundo. Number 7. Chrome Hearts X Cervelo Mountain Bike, $60,000. Kapag nagsama ang isang world-class bicycle manufacturer at isang luxury fashion brand, siguradong kakaiba ang kalalabasan. Yan mismo ang nangyari sa Chrome Hearts X Cervelo Bike. Ang Cervelo ay kilala sa paggawa ng ilan sa pinakamabilis na racing bike sa mundo, habang ang Chrome Hearts naman ay isang luxury lifestyle brand na paborito ng mga celebrity at kolektor. Batay ito sa high-performance Cervelo platform, ngunit binigyan ng napakaraming premium upgrades. Nilagyan ito ng handcrafted leather details, sterling silver ornaments, gothic cross emblems, at mga espesyal na dekorasyong karaniwang makikita lamang sa mamahaling fashion accessories. Ang bawat piraso ay ginawa ng may mataas na antas ng detalye at craftsmanship. Ang presyo nitong humigit kumulang $60,000 ay hindi dahil sa performance lamang, kundi dahil sa pagiging bihira nito. Kaunti lamang ang ginawang unit, kaya mabilis itong naging collector's item. Para sa maraming mayayamang cycling enthusiast, ang bisikletang ito ay isang pagsasanib ng bilis, sining at marangyang pamumuhay. Number 6. Trek Madone 7 Diamond, $75,000. Sa ika-6 na pwesto ay matatagpuan ang Trek Madone 7 Diamond. Isang bisikleta na nilikha bilang espesyal na paggunita sa 7 sunod-sunod na Tour de France victories ni Lance Armstrong. Ang Trek ay isa sa pinakamalalaking bicycle manufacturers sa Estados Unidos. Ngunit para sa modelong ito, pinili nilang gumawa ng isang bagay na higit pa sa karaniwang racing bike. Ang pinakakilalang bahagi nito ay ang 7 tunay na 1-carat diamonds na inayos upang bumuo ng numerong 7. Bukod dito, nilagyan din ang harapang bahagi ng frame ng mga dekorasyong gawa sa ginto. Ang kombinasyon ng mamahaling gemstones at isang world-class racing platform ang nagbigay rito ng natatanging pagkakakilanlan sa mundo ng cycling collectibles. Noong inilabas ito, agad itong nakakuha ng pansin mula sa mga kolektor at tagahanga ng cycling. Hindi ito ginawa para maging pinakamabilis na bisikleta sa mundo, kundi para maging simbolo ng isang makasaysayang yugto sa professional cycling. Dahil sa limitadong produksyon, espesyal na disenyo, at koneksyon nito kay Lance Armstrong, umabot ang halaga nito sa humigit kumulang $75,000 at naging isa sa pinakamahal na bisikletang nalikha kailanman. Number 5. Oromania Gold Bike Crystal Edition, $114,000. Kung sa tingin mo ay sapat na ang ginto upang gawing marangya ang isang bisikleta, mas lalo kang mamamangha sa Oromania Gold Bike Crystal Edition. Ang modelong ito ay ginawa ng French luxury company na Oromania at unang ipinakilala bilang isa sa pinaka-eksklusibong bisikleta sa mundo. Sa presyong humigit kumulang $114,000 o mahigit 6 milyong piso, agad itong nakakuha ng atensyon mula sa mga kolektor at mahilig sa luxury lifestyle. Ang buong frame,
fork at maging ang mga spokes nito ay nilagyan ng 24-karat gold plating. Ngunit hindi pa doon natapos ang karangyaan. Pinalamutian din ito ng higit sa 600 Swarovski crystals na may ingat na inilagay sa iba't ibang bahagi ng bisikleta. Ang saddle at handle grips naman ay gawa sa premium Brooks leather, isang tatak na kilala sa mataas na kalidad ng mga kagamitan para sa pagbibisikleta. Ang bawat unit ay ginawa ng mano-mano upang masiguro ang pambihirang kalidad nito. Mas lalo pang naging espesyal ang Oromania dahil 10 piraso lamang nito ang ginawa sa buong mundo. Bawat isa ay may sariling serial number at may kasamang espesyal na wall-mounted rack upang maipakita ito bilang isang obra maestra. Para sa karamihan ng mga bumili nito, hindi ito simpleng sasakyan, kundi isang investment at simbolo ng karangyaan na maaaring ipagmalaki sa loob ng maraming taon. Number 4. COS Trek Madone, $160,000. Sa ika-4 na pwesto ay ang COS Trek Madone, isang bisikletang pinagsama ang mundo ng professional cycling at modernong sining. Ginawa ito ng Trek Bicycle Corporation sa pakikipagtulungan sa sikat na American artist na si COS, na ang tunay na pangalan ay Brian Donnelly. Ang modelong ito ay nilikha bilang bahagi ng pagbabalik ni Lance Armstrong sa professional cycling noong 2009. Makikita agad sa frame at rims ang signature chomper design ni COS, isang pattern ng matutulis ng ngipin na naging tanyag sa kanyang mga artwork. Ang kakaibang disenyo nito ay agad na naging sentro ng atensyon sa mga karera at cycling events. Bagamat isa itong high-performance racing bike, mas nakilala ito bilang isang gumugulong na piraso ng modern art. Kalaunan, isinama ang bisikleta sa isang charity auction para sa Livestrong Foundation. Dahil sa pagsanib ng sikat na artist, world-class bicycle manufacturer at koneksyon nito kay Lance Armstrong, umabot ang presyo nito sa humigit kumulang $160,000. Hanggang ngayon, tinuturing itong isa sa pinakamahal at pinakasikat na art bicycles na nalikha sa kasaysayan. Number 3. Trek Yoshitomo Nara Speed Concept, $200,000. Sa ikatlong pwesto naman ay ang Trek Yoshitomo Nara Speed Concept, isang bisikleta nagpapakita kung paano naging canvas ng mga artista ang mga high-performance machines. Ang modelong ito ay dinisenyo ng kilalang Japanese contemporary artist na si Yoshitomo Nara, na tanyag sa kanyang mga ilustrasyon ng mga batang may seryosong ekspresyon at kakaibang estilo ng sining. Ginamit ni Lance Armstrong ang bisikletang ito sa isang time trial event. Ngunit ang tunay na dahilan ng kasikatan nito ay ang natatanging artwork na nakapinta sa frame. Makikita rito ang mga karakter ni Nara, kasama ang ilang imahe ng UFO at iba pang malikhaing elemento. Dahil dito, hindi lamang ito isang racing bike, kundi isa ring mahalagang piraso ng contemporary art. Noong isinubasta ito ng Sotheby's para sa charity, maraming kolektor ng sining at cycling memorabilia ang nagpakita ng interes. Sa huli, naibenta ito sa halagang humigit kumulang $200,000. Ang mataas na presyo nito ay patunay kung gaano kalaki ang halaga kapag nagsama ang elite sports at world-class artistry sa iisang likha. Number 2. Trek Butterfly Madone, $500,000. Isa sa mga pinakakontrobersyal at pinakakilalang bisikleta sa buong mundo ay ang Trek Butterfly Madone. Ginawa ito ng Trek at idinisenyo ng British artist na si Damien Hirst, isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa contemporary art. Ang bisikletang ito ay ginamit ni Lance Armstrong noong 2009 Tour de France bago ito isinama sa isang charity auction. Ang naging sentro ng usapan ay ang paggamit ni Hirst ng tunay na pakpak na mga paru-paro na inilagay sa carbon fiber frame ng bisikleta. Bagamat umani ito ng papuri mula sa ilang art collectors, nakatanggap din ito ng batikos mula sa mga animal rights groups. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagtaas ng halaga ng bisikleta sa mundo ng sining at koleksyon.
Nang isubasta ito ng Sotheby's para sa Livestrong Foundation, umabot ang presyo nito sa kamangha-manghang $500,000 o halos 30 milyong piso. Dahil sa reputasyon ni Damien Hirst, koneksyon nito sa Tour de France at pambihirang disenyo, nananatili itong isa sa pinakamahal na bisikletang naibenta sa kasaysayan. Number 1, 24-karat gold extreme mountain bike, $1 million. At narito na tayo sa numero 1, ang 24K gold extreme mountain bike na kilala rin bilang the Beverly Hills Edition. Ito ang kasalukuyang isa sa pinakamahal na bisikletang ginawa sa buong mundo na may presyo na umaabot sa $1 milyon o mahigit 50 milyong piso. Ang bisikletang ito ay nilikha ng luxury company na The House of Solid Gold, na kilala sa paggawa ng mga ultra-premium products para sa pinakamayamang mamimili. Ang frame nito ay binalot ng mano-mano gamit ang purong 24-karat na ginto. Ngunit hindi lamang ginto ang dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Ang logo nito ay pinalamutian ng mahigit 600 black diamonds at 500 golden sapphires. Ang saddle naman ay gawa sa premium alligator skin leather. Bawat detalye ay dinisenyo upang magpakita ng sukdulang karangyaan at eksklusibidad. Mas lalo pang tumaas ang halaga nito dahil 13 piraso lamang ang ginawa sa buong mundo. Ang bawat unit ay ginawa sa pamamagitan ng masusing handcrafted process na tumatagal ng maraming oras upang makumpleto. Para sa karamihan ng tao, imposible itong bilhin. Ngunit para sa mga bilyonaryo at luxury collectors, isa itong bihirang simbolo ng prestihiyo. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinaka-eksklusibo at pinakamahal na bisikletang nalikha sa kasaysayan ng mundo. Mula sa mga bisikletang binalot sa purong ginto hanggang sa mga modelong ginawang canvas ng mga tanyag na artist, malinaw na ang bisikleta ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Para sa ilan, isa itong simbolo ng prestihiyo, obra maestra ng sining at mahalagang koleksyon ng handang pagdaanan ng napakalaking halaga. Habang karamihan sa atin ay masaya na sa isang maaasahang bike para sa araw-araw na gamit, may mga tao namang handang gumastos ng milyon-milyong piso para lamang magkaroon ng isa sa mga pambihirang modelong ito. At ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon magkaroon ng isa sa mga bisikletang nasa listahan, alin ang pipiliin nyo mga ka-MC? Sa tingin ba ninyo ay makatuwiran ng paggastos ng milyon-milyong piso para sa isang bisikleta lamang? At kung kayo ang magdedesenyo ng pinakamahal na bike sa mundo, ano ang ilalagay nyo rito upang maging espesyal ito? I-comment nyo naman sa baba ang mga sagot nyo. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC Daily. Hanggang sa muli, see ya!